Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Alam mo, ito na po. Pasok, Joel Chua! So, wala pong pinaka po pwedeng magdikta sa amin except ang taong bayan. Kasi kung yung majority naman ng taong bayan, kahit ano naman ang sabihin ng speaker, kung ang tao mismo ay hindi sang-ayon, baliwala. Lahat din kami, matatakot. Anak ka ng Yan po si Joel Chua. Ibig sabihin po, yung tuwadkom, yung huwadkom, yung gunggungkom na yan, ano po daw, agree ang taong bayan. anak ka ng Totoo po kaya yung sinasabi ni Joel Chua. O pakinggan po natin ulit ha. Kung agree po kayo sa sinabi ni Joel Chua, mag-comment po kayo sa comment section. Yes, Chua. anak ka ng Pero pag hindi po kayo agree, comment nyo na lang, Chihuahua. Alam ko na yun. anak ka ng Pakinggan po natin ulit ha. Para yatang nananaginip ng gising si Joel Chua. anak ka ng Ito po, pakinggan natin. So, wala pong pinaka po pwedeng magdikta sa amin except ang taong bayan. Kasi kung yung majority naman ng taong bayan, kahit ano naman ang sabihin ng speaker, kung ang tao mismo ay hindi sang-ayon, baliwala. Lahat din kami, matatakot. Dahil siyempre, kami naman, mga representative lang kami ng taong bayan. At kung titignan mo sa survey, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, overwhelming ang support po dito sa Quadcom. Alam mo, anak ka ng ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ano na dito sa Metro Manila, overwhelming ang support po dito sa Quadcom. anak ka ng Ano sabi mo, Joel Chihuahua? Ano sabi mo, Joel Chihuahua? Pakitawag nga si Yorme, tawagin si Yorme. Ano na dito sa Metro Manila, overwhelming ang support po dito sa Quadcom. anak ka ng Kapag nanalo ka dyan, Joel, sandali lang, tatawagin ko si Yorme. Tatawagin ko. Anong number ni Yorme? May telepono po ako, baka sabihin niyo wala. Ayan. Kring! Kring! Hello, Yorme! Oh! Kumusta ka na? Nasa gedli-gedli ka na naman? Oh! Opo, kumusta na? Si Reaction TVPH to. Oo, yung... Oo. Ano, kumusta? Si Chihuahua. Oo, yung nagsisigaw sa'yo. Si Chihuahua. Sabi niya, popular daw siya sa Maynila. Oo. Popular daw siya sa Maynila. Hindi, yung Tuwadcom daw, popular sa Maynila. Totoo ba yun? Oo. Ano? Huwag kong pakinggan ito, matatalo na. Matatalo na si Joel Chua. Bakit pag magsalita siya, kala mo landslide? Kala mo mananalo siya landslide?
Si Joel Chua, yung ano, yung sa Tuadcom. Tumatakbong congressman. Hindi yung nagtitinda ng balot. Kamukha lang niya yung nagtitinda ng balot. Si Joel Chua, yung congressman, yung mayaman na to. Siyempre, pag membro ka ng Tuadcom, mayaman ka na, ikaw naman. Okay, matatalo na. Sigurado? Paano matatalo? 15% lang siya sa survey. Kung makapagsalita, akala mo, babalik pa siya ng June 2 eh. Popular daw yung Tuadcom sa Maynila, totoo ba yun? Ganon. Saan popular yung Tuadcom? Saan? Quezon City. Okay. So, ibig mo sabihin, yung Tuadcom, popular lang dun sa bahay ni Joel Chua? Okay, Yorme, okay. Panalo ka na, talo na si Lacuna. Lacuna, talo na yun. Yung ate mo, talo na yun. Sige, bakbakan mo ng bakbakan. Hindi, good boy ka. Okay. Alright, yun po hindi si Yorme. Anak ka ng Nag-hallucinate po si paring Joel Chua. Paring Joel Chua! Kumusta na yung asong inaanak ko sa'yo? Yung Chihuahua! Kadalasan naman po yung mga tumitira sa Quadcom, mga trolls, mga vlogger. anak ka ng Alam naman po natin na Ito po pakikinggan po natin ang kanyang salaysay hanggang doon sa una. Nakakaya naman kay Joel Chua. Baka sabihin niya pinuputol-putol na rin. Okay, Joel Chua. Ito na. So, wala pong pinaka po pwedeng magdikta sa amin except ang taong bayan. anak ka ng Kasi kung yung majority naman ng taong bayan, kahit ano naman ang sabihin ng speaker, kung ang tao mismo ay hindi sang-ayon, baliwala. Lahat anak ka ng din kami, matatakot. Dahil siyempre, kami naman, mga representative lang kami ng taong bayan. At kung titignan mo sa survey, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, overwhelming ang support po dito sa Quadcom. anak ka ng Kadalasan naman po yung mga tumitira sa Quadcom, mga trolls. anak ka ng Mga vlogger na alam naman po natin na bayad. anak ka ng Di Ako tinitira ko yung Tuadcom. Ibig sabihin bayad ako. Bayad ako. Hindi ganyan Joel Chua. Hindi lahat pwedeng bayaran. Baka ikaw bayad ka at bayad ka ba? Hindi ka bayad. Bayad ka. Sumasahod ka eh. Sumasahod ka. Pinapasahod ka namin eh. Kaya huwag kang maangas. 3 years ka lang. Pagkatapos niyan wala na. Nangangarap ka, mananalo ka. anak ka ng Ito. ba? So, basta't kami, ito lang naman ang namin. Gagawin lang namin yung trabaho namin. anak ka ng Kasi nakita naman po natin, biglang marami mga issue na lumabas. Dahil nung una naman po, nung ginawa namin to, wala naman sa isip namin yung mga nangyayaring to eh. Ang nasa isip lang nun is mag-pass ng legislation. anak ka ng Ang galing po kala mo totoo yung sinasabi. Joel Chua, mainit sa impyerno ha! anak ka ng Joel Chua! Yun naman talagang nito, ang purpose nito is in aid of legislation. anak ka ng In aid of the legislation? So, kasi, yun naman ang naging resulta. May mga naging resulta po tayo at marami rin po tayong nakita na talaga namang may problema. anak ka ng May problema o ginawa nyo ng problema? Tanong lang, Joel Chua.
Namo. na dapat ayusin po natin. Anak ka ng Joel Chua po, siya po yung first honor ngayon. Bayaran? Joel Chua? Huwag ganyan, pare-pares tayong Pilipino eh, nagsisiraan tayo eh. Walang ganyanan. Ikaw naman Joel Chua, gusto mo, maubos na yung pamilya mo kung hindi ka kurap eh, di ba? Kurap ka. Hindi ka kurap. O sumumpa ka, mamatay lahat ng kamag-anak mo, buong pamilya mo. Kung hindi ka kurap. Kaya mo? O pag ginawa mo yun, kaya mo. Ibig sabihin, hindi ka kurap. O diba? Pero pag hindi mo ginawa yan, ibig sabihin, hindi ka umano sa hamon ko. Di po ba mga reaksyon ganun yun? O dito naman tayo, ay kinasuhan po. Kinasuhan po ni Donald Trump yung ICC. Yung ginagamit po ng mga kalaban natin, yung ICC, pakinggan nyo to. At tinarantado ni Donald Trump yung ICC mga kareaksyon. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Mga kaalyado nito. Alam po ba ninyo na si Pangulong Duterte kaalyado ni Donald Trump? O ngayon, Bobo Marcos! Kinasuhan na ni Donald Trump yung ICC. So lahat ng mga nag-iimbestiga ngayon kay President Rodrigo Roa Duterte, nakasuhan na. Siguro nag-usap sila. Hey Donald, hey Rodrigo, how are you? Hey Donald, they're trying to pin me down over here. They are using the ICC against me. What you gonna do when it comes to you? What you gonna do, Donald Trump? Don't worry. Don't worry. Not what you gonna do. Don't worry. Don't worry. Don't worry, Rodrigo. I will going to kasuhan them. Yes. Charge them everything. Everything. I will charge them. Okay, Rodrigo. I want to see you when I see you. Okay. All right. Don't worry, Rodrigo. Your daughter will become president soon. Yeah, I know the Marcoses. All right, Rodrigo. Take care of your health. Bye. All right. Ganun po nag-usap sila. Ngayon, yung mga ICC, mga kareaksyon, nakasuhan na. Nakasuhan na lahat ng ICC. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang isang executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC dahil saan niya hindi makatwirang pag-target sa Amerika at Israel. Ang kautusan ay naglalagay ng mga financial at visa restrictions sa mga individual na tumutulong sa investigasyon ng ICC laban sa mga mamamayan ng US o mga kaalyado nito. Matatandaan noong November 2024, may inilabas na arrest warrant ang ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay ng mga di umano'y krimen sa Gaza. anak ka ng Kinasuhan po si Netanyahu, Prime Minister ng Israel. Pinadala siya ng warrant of arrest. Ang ginawa ni Donald Trump, kinasuhan niya yung ICC. Oy, yung mga ICC nation dyan, makukulong na lahat ng mga taga-ICC niyan. Wanted sila sa United States of America. Yung mga pinagmamayabang ng ICC, kinasuhan na ni Donald Trump. At bago pa maaresto si Prime Minister Netanyahu, ay ipapa-aresto na ni Donald Trump. O ngayon, baka kasama yung mga ICC ginagamit nyo dito sa Pilipinas, yung mga maritas na ICC. Alright, pakinggan ba natin? Binatikos ng White House ang ICC, sinasabing pinahina ng ICC ang karapatan ng Israel sa pagtatanggol sa sarili habang hindi pinapansin ang mga kilos ng Iran at mga anti-Israel na grupo. Diba?
Yung mga ICC na yan, na hindi nila pinapansin yung mga nasisirang buhay ng mga kabataan dahil sa pinagbabawal na droga na yan. Kapag si Pangulong Sara Duterte na nakaupo dyan sa Malacanang, kakasuhan din niya yan at pa-aresto niya. Tatawagan niya yung Interpol. Hello, Interpol. Yeah. Can you arrest all the ICC? Yes. Arrest all of them and bring them to the Philippines, alright? Alright. See you. See you when I see you. Yan po ang mangyayari sa mga ICC. Mantakin mo yan, kinasuhan ni Donald Trump yung ICC. Yung ICC, sila po yung nanguhuli sa mga politician, sa mga leaders, sa mga tiwali. So ang ginawa ni Donald Trump, kinasuhan niya yung ICC. O wanted sila dito sa Amerika. Pag tumungtong sila dito, ulihin niyo. Ay, o dito naman po tayo kay Carpio. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na kinekwestiyon ng ilang mambabatas at ilang kritiko. Ito anya ang magiging daan para makapagpulong ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin ko pwede pag talagang there is a will. Kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they're in session. That's one way to do it. Sa makatwid, ayon kay Carpio, kung gugustuhin, may paraan. Alam niyo, niloloko ni Carpio yung Malacanang. Niloloko po niya, yung ibig sabihin, ginogoyo niya yung Malacanang, yung House of the Representative, tsaka yung Senate. Bakit? Hindi nyo narinig, hindi nyo... Gusto pong madali ni Carpio yung mga gumawa ng GAA. Di ba may problema yung BICAM? O bukas ididimanda si Tamba sa Quezon City. Sa Regional Trial Court sa Quezon City. Di ba? Kakasuhan siya ni Topacio, tsaka ni Atty. Lambino, tsaka ni Atty. Bondok. Pakinggan po ninyong mabuti sinabi ni dito ni kumparing Carpio. Pakinggan nyo ha. Pagpapatawag ng special session ng Kongreso ang isa sa nakikita ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na solusyon para matalakay ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget. Sabi ni Carpio, pwede namang tawagan magtawag ng special session yung Senado, Kongreso, talakayin yung GAA, yung 2025 national budget. Paano tatalakayin yung national budget? May problema. Ayos din si Carpio, Sabi niya, pwede kayong tumawag ng special session. Sinabi pa niya kung ano pag-uusapan sa special session, Talagang naka-specify. Yung national budget ng 2025 pag-usapan nyo. Gusto yata niya makasuhan yung Senate President, si Tamba, tsaka si Ngagba. Ayos ka rin, Carpio, Pakinggan po ninyo. Pakinggan po ninyo na mabuti. Trial ni Vice President Sara Duterte. Pwede itong gawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na Akala po nila, tuturuan ni Carpio na, sige mag-special session kayo para sa para sa impeachment. Pero para naman makapag-convene kayo ng impeachment, una, talakayin nyo muna yung yung 2025 national budget. Di ba may malaking problema yan? O bakit ganyan na sinasabi ni Carpio?
binuburdagol kayo ni Carpio. Salute sa iyo, si Carpio. Lalong hindi magtatawag ng special session yan. Ang pag-uusapan pala yung national budget. Di po ba mga ka-reaction? Matatakot lalo yung tatlong yan. Si Kilay, si Tamba, si Ngagba. Sinabi ni Carpio, pwede tayong magtawag ng special session, President. Pag-usapan daw natin 2025 national budget. Tapos pag-usapan natin yung impeachment, no? Okay? Tuloy natin. Question ng ilang mambabatas Ferdinand Marcos Jr. pero para talakayin ng Kamara at Senado ang 2025 national budget na kinekwestiyon ng ilang mambabatas at ilang kritiko. Ito anya ang magiging daan para makapagpulong ang Senado bilang isang impeachment court. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they're in session. That's one way to do it. Sa makatuwid, ayon kay Carpio, kung gugustuhin, may paraan. Pero aminado siyang magiging hamon para sa Senado ang matitirang araw dahil kailangan ding bigyan ng panahong makasagot ang kampo ni VP Sara Duterte. So matagal yun, 10 calendar days. So talagang maiwan dyan sa 20 days, konti na lang. So ang sabi ni Senate President Escudero, babaguhin namin ang procedure para magkakaroon na lang ng judicial affidavit. Dagdag niya, hindi rin pwedeng makialam ang Korte Suprema at atasan ang Senadong simula ng impeachment trial sa pamamagitan ng writ of mandamus o written order. Sa kabila nito, sinabi ni Carpio na may dapat isaalang-alang kahit na sinabi sa saligang batas na kailangang gitisin agad ng Senado ang verified complaint oras na maihain na ito. Suggestion ko, kung hindi nila magawa ngayon during the break, it will be carried to the next Congress. Kasi kulang na talaga sa oras. Pero giit ni Attorney Tranquil Salvador III, isa sa defense lawyers sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona noong 2012, hindi na ito dapat itawid sa susunod na Kongreso. Kung gusto po nila, magkakaroon ng legal question kasi wala pang sinasagot na ganyang kaso ang Korte Suprema. Kung tutuloy siya, sa aking pananaw, hindi na po dapat yun. Dagdag ni Salvador, dedepende ang takbo ng paglilitis sa ilalatag na rules ng mga senador na uupong mga hurado sa impeachment court. Anya, 3 lamang sa 8 articles of impeachment ang natalakay ng prosecution panel sa impeachment trial ni Corona bago siya nakatulang guilty ng senator judges. Kasi mayroong opening statement, bawat bahagi, tapos magpipresenta sila ng ebidensya, sabihin ng prosecution, isa lang kami. 2. Tapos ang depensa, siyempre yun lang ang presenta, yun lang haharapin nila. Tapos closing argument, botohan na. Hindi sila bound dun sa dami ng articles of impeachment. 7 articles of impeachment laban kay Vice President Duterte ang inihain at ipinadala ng Kamara sa Senado. Una nang nanindigan si Senate President Francis Escudero na sa ngayon wala siyang balak na humiling ng special session sa Pangulo at sa Hunyo na tatalakayin ang impeachment sa plenaryo. Anya, hindi espesyal ang pangalawang Pangulo para madaliin o ipagpaliban ang impeachment trial dahil sa kanya. Harleen Delgado, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang Anak ka ng Wala na po. Nagkakaroon na po ng dilema si Dilima. Nagkakaroon na po ng tanungan, sabi ni Carpio, hindi. Alam niyo kung anong gagawin niyo, pag-usapan niyo yung magtawag kayo ng special session, yung Congress tsaka yung Senate. Tapos, ang pag-usapan niyo muna, yung budget ng 2025, kasi maraming katanungan yan. Tapos, ipasok niyo yung tinatawag na impeachment. O baka pag pinag-usapan yung budget ng 2025, mauna pang ma-impeach si Bobong Marcos. Di po ba mga kareaksyon? Ito naman, pakinggan natin to ha. Pakinggan natin to. Nagkakagulo na po mga kareaksyon ha. Hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Special session ng Senado
Dapat na raw humiling ng special session ng Senado sa Pangulo para masimulan na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. May mungkahi naman ang isang dating Supreme Court Justice kung paano yan gagawin. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Kahit naka-break, pwedeng magsagawa ang mga senador ng special session para Nalata po ninyo lahat po ng mga mainstream media kung anong binalita nung isa, pare-parehas ang balita nila. Totoo po yan. GMA7, ngayon to, Channel 5, parehas ang balita nila. Oh, pagyan nyo ha. agad masimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Posible raw ito kung hihilingin mismo ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos at mabibigyan sila ng higit 20 araw. Dagdag ni Carpio, pwedeng idaan yan sa pag-amyenda sa General Appropriations Act ng 2025. Madali naman lang i-amend yung GAA. Siguro isang session day lang yon. So may extra sila ng mga 20-24 days. Opo. So kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court. Matatanda ang Paano? Anong gagawin ninyo pag pinag-usapan ng GAA dyan? May makukulong dyan. Aamyandahan eh. Ang tanong, ba't pinirmahan? Diba, wag mo nang pakialaman yun, Carpio, kasi nasa Supreme Court. Pinapagpaliwanag na yung 3, 4 pala. Alright. Sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang papel sa impeachment ni VP Sara, pero bukas daw siya sakaling kailangang magpatawag ng special session. Matuloy man inamin ni Carpio na hindi pa rin sapat ang nasa 20 araw dahil kailangan daw ng 10 araw para mapasagot ang respondent. Ang pwede naman daw gawin dyan ng Senado, kumuha ng judicial affidavits sa mga testigo. Judicial affidavit na lang nila, lahat na witnesses. So pagtawag ng witness, cross-examination, mabilis na. So kaya yon 3 days for the prosecutors, 3 days for the respondent. Tingin ko pwede pag talagang if there is a will. Sa usapin naman ng pagpapa-inhibit sa mga kaalyado ng bise sa impeachment trial, iginiit ni Carpio na voluntary lang ang inhibition at hindi pwedeng iobliga ng Senado. Nauna nang sinabi ni Senate President Cheese Escudero na sa pagbabalik sesyon nila sa Hunyo, masisimulan ang paglilitis kay VP Sara. Kung talagang hindi raw itutulak ng Senado na magkaroon ng special session, ayon kay Carpio, pwedeng sampahan na lang muna ng kasong plunder si VP Sara, partikular sa kanyang paggasta ng 125 million pesos na confidential funds. Oras na makasuhan ang bise, pwede rin siyang madisqualify sa pwesto. And if it's a plunder case, it will be non-bailable. So, pwede yun. That's within the authority of the executive branch. Nagbabalita mula. So, desperate move na po yung plunder. Kasi ang usapin po dito, doon pa lang sa get-go, wala na yung plunder case eh. Kasi ano na yun eh, ang tawag doon na confidential fund kasi, wala namang problema si VP Sara sa COA. Paano siya magkakaroon ng plunder case? Di po ba? Ngayon, mga ka-reaction, kung desperate move na talaga si Carpio, talagang gusto niya mag-convene itong Senate, baka si Carpio na lang ang tawagan natin. Pakitawagan mo nga si Carpio. Hello? Associate Carpio.